Marlene Ortiz, welcome to Homeboy. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Boy. 5 ang iyong damit. Paano nangyari yun? Kasi nag-aaral ako ng college. Ako yung nagtatrabaho at the same time. So, kasi yung mama ko, maagang nabalo. 6 years old pa lang ako, namatay yung papa ko. So, napilitan ako na maging working student ng college. Kaya, siyempre, wala akong pambiling damit. Basta nakakapagbayad ako ng tuition. Kaya, nagtrabaho ako as secretary sa Intercon, sa Photoshop, ng 5 taon. Ang sweldo ko, 500. 5 damit ang aking isinuot. Paano nag-umpisa ang lahat? Nung nag-asawa na ako, nung 5th year ko na dun sa trabaho na yon, naisip na kami ang asawa ko na magpakasal. Pagkatapos itong tiya ko, sabi niya, magkano sweldo mo ba? 500. Sabi niya, teka muna, ang asawa mo 500 din. Kulang na yan sa isang may pamilya. Magpapamilya ka na. So 1,000 na ang inyong kinikita sa isang buwan? Sa isang buwan. Okay. Pero sabi niya, kulang na yan. Kailangan ipasok kita ng negosyo. Sabi ko, teka muna, engineering ang course ko, tapos negosyo. Pero wala akong pera. Sabi niya, hindi ako bahala. Papakilala lang kita. Meron akong mga kaibigang, merong tindahan na 5. 5 na naman uli. Pakilala kita, mag-garantor ka. Garantor? Wala naman akong puhunan sa garantor. Ano ba yung garantor? Magpapautang ang tindahan, bibigyan mo ng credit card yung customer nila, at pag umutang sila, pag hindi sila nagbayad, ikaw ang magbabayad. Ginarantiyahan mo yun ang ibig sabihin ng garantor. Okay. Inutang. Mga pinaghirapan, mga hirap, balakid, sakripisyo na yung pinagdaanan in the past 29 years. Marami ako niyan. Was there Mahaba, masyado. Talaga? Was there a time na munti ka nang ayoko na, hindi ko na kaya ito? Hindi kasi ako umuurong na ganyan eh. Hindi ka umuurong sa laban? Hindi. Meron nagsabi sa akin, nung nagkaroon ako ng kagustuhan na magamit yung technology ng bangko, nagplano akong gamitin ko yung swiping technology. Kasi gusto ko palakihin yung negosyo noong 1997. Nanggaling sa problema yung opportunity. Kasi yung Y2K, biglang nagkaroon. So sabi ko, papalitan ko yung sistema. Pero nung sinabi ko yun sa isang malaking tindahan, ang sabi sa akin nung computer, yung pinaka-manager sa computer, imposible. Mahirap yan. Hindi mo ba alam na hindi mo yan kaya? Okay. Mula sa imposible, anong ginawa mo? Sabi ko, sino to? So doon ko sinabi sa kanya yung gusto niyang marinig. Dahil akala niya siguro, kumbaga uurong na ako, gaya ng sinabi mo, kailan yung parang, ayoko. Pwede ka nang umayaw eh. Sabi, hindi pala kaya eh. Kumbaga ganun. Hindi. Mas lalo kang tumapang. Sinabi, hinarap ko yung problema. Sabi ko, sandali. Hindi ako nagpunta dito para mangarap. Nagpunta ako dito dahil meron akong gustong gawin. Kung akala mo nakakita ng taong kaya mong takutin pag sinabi mong mahirap, dyan ka nagkamali dahil kung pag sinabi mong mahirap, lalo ako natutuwa dahil patutunayan ko sa yung kahit magkano. Gagawin ko dahil alam kong kaya ko. At ginawa mo. At ginawa ko. At kinaya mo. At kinalimutan yung mga lifestyle na mga dancing at mga kung ano-anong shopping araw-araw. Dahil sa kanya. Nung araw na yung galit ako sa kanya eh. Pero after na nagawa ko, after 6 months, hinahanap ko na at papasalamatan ko na dahil kung hindi niya ako ginanon, hindi mo nagawa yun. hindi ko nagawa. Ako naman, I would like to take this opportunity, Marlene, salamatan ka. Dahil ang aking mga empleyado sa opisina, lahat mo kliyente. Maraming salamat sa tulong na iyong binibigay sa kanila. You're welcome. The very first time na narinig ko ang M.M. Ortiz was many, many years ago. At ngayon, nagkatotoo ang aking pangarap na makilala kita. Maraming salamat. Ako din, nangarap din ako makita kita. Thank you. You're welcome, boy. Thank you for touching many lives and thank you for telling us na walang imposible pag ginusto mo, basta wala ka lamang nasasaktan, basta ang iyong intensyon ay malinis. I am truly proud of you. Mabuhay ka, Marlene. Mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat, boy. Maraming salamat. Kaibigan, isang tricycle driver at 14. Ngayon, presidente na. Ang kwento po ni Merly Alperez sa pagbabalik po ng Homeboy. Kaibigan, kami nagbabalik po dito sa Homeboy. Pagkatapos ninyo marinig ang ating talakayan, nais ko lamang malaman kung ano ang nasa loob ng inyong mga isipan. Ikaw, Iha. Kailangan pong magtiyaga.
Yun ang iyong natutunan. Opo. Thank you. Kayo dito, ano ang nais mong sabihin? Nais ko po sabihin na tiyaga, sikap at dalangin sa Panginoon para tayo magtagumpay. Tama po yan. Maraming salamat na. At sa panahon ito, kailangan natin ng mga inspirasyon, ika nga. Final words. Merly, anong iiwanan mong salita sa amin? Sa akin, lahat tayo ay dapat bigyan ng dignidad ang sarili na wala sa atin, lahat ng paghihirap natin, training grounds lang yan for a bigger sa pagiging malaki. At palagi tayo inspirasyon. Katulad nila, ang nanay nila, ako naman, nanay ko at mga kapatid, palagi tayong may inspirasyon. Maraming salamat. Dito? Siguro, parang natutunan ko sa amin, yung mga kwento dito, na dapat wag nating sasabihin na ganito lang ako Na tipong ganito lang ako, wala na akong pag-asa. Siguro dapat talaga, kung ano yung pangarap mo, gawin mo. Kasi may awa yung Diyos Parang ganun. Maraming salamat. Marlene? Lahat binanggit halos yung Panginoon. Para sa akin, ang masasabi ko lang, kung ang Panginoon ay pagmamahal, bakit pinanganak tayo lahat? And that is because we are all meant to be successful. Okay, so kung ganon, kung saan tayo pinakamasaya, o ano yung maligaya tayo habang ginagawa, yun ang gift na ibinigay sa atin. So para sa akin, lahat tayo ay talagang walang pwedeng magreklamo na bakit ako pobre. So, para sa akin, mayaman ang ama natin Yun, masasabi ko. You just have to claim it. You know? Claim it. Claim it. Maraming salamat. Papasok na ba si Puring ngayon? Nais ko lamang tawagin si Puring dahil maraming salamat. Alam ko kami dapat ang nagbibigay sa inyo ng regalo, pero ngayon kayo yata magbibigay ng regalo sa amin. Maraming salamat. Puring, nais ko lamang pumasok si Puring. Siya ang iikot para bigyan kayo ng mga regalo mula sa ating mga bisita. Maraming salamat. Kaibigan, ako simple lamang. Ang sarap po talaga ng buhay. Kwento ni Lito, abilidad. Habang nagigitara ang mga kaibigan sa kanilang nayon, siya ay nanonood kung paano ang AB. At habang siya ay family driver, atras abante ang auto hanggang natuto magmaneho. At sunod-sunod na lamang po ang nangyari. Ang akin lamang doon kay Lito ay abilidad. At sabi nga niya, hanggang dito lamang ako, hindi pwede. Pwedeng may marating ka kung gugustuhin mo. Tricycle driver at 14. Ngayon, isa sa pinakamalaking tutorial at review centers. Paulit-ulit kong narinig yung salitang dignidad. At nais ko yung pag-usapan natin, kaibigan. Sa kahirapan, may dignidad. Pero nasa sa atin, kung nais mong may mangyari sa buhay mo, gawin mo ang nararapat. Sabi nga ni Merly, importante yung may inspirasyon. Ayokong manghingi ng gatas, ayokong manghingi ng kakainin ng aking mga kapatid. Kaya ako magtatricycle. Siya ay nagsikap. Ngayon, she's very successful. And one thing I learned from Marlene is that mayaman ang mundo. The universe is rich. Mayaman ang ating ma. All we have to do is to claim that wealth. Maraming salamat sa inyo. At kaibigan, nasaan ka man, sino ka man, sipag, tiyaga, paniniwala sa Diyos, pwede kang maging big time. Kaya kaibigan, kita tayo muli at usap tayo. Thank you. Thank you, man. Thank you. Sasakyan ka sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako. Gusto mo ng